المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang sahaba, at sa lahat ng sumunod sa kanya. Mga mahal na taga-subaybay, mga mahal na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga ibada o gawaing pagsamba na matatagpuan natin sa unang buwan ng Islamikong kalendaryo na Muharram, sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram ay matatagpuan natin ang isang ibada, gawaing pagsamba na matatawag na kusang loob na pag-aayuno o sunnah na pag-aayuno na kung tinatawag ay Siyam Yawm Ashura. Ibig sabihin ng Ashura ay ika-10 araw sa buwan ng Muharram. Napakaraming mga kusang loob na ibada. Dito sa araw na ito ay mayroong naghihintay malaking gantimpala sa kung sino man ang gumawa na mag-ayuno sa araw na ito. Nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nakita niya ang Yahud na dinadakil ang araw na ito at inutusan niya ang mga Muslim na mag-ayuno sa araw na ito. Nang tanungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-ayuno rito, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an siyam yawm Ashura, faqal siyam yawm Ashura yukaffirullahu bihi as-sana allati qablaha. Bago natin ipapaliwanag yan, ang ika-10 araw sa buwan ng Muharram nang iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam mula kay Fir'aun at sa kanyang mga kawal, nang nilunod ng Allah subhanahu wa ta'ala at niligtas niya ang propeta Musa alayhi salam at kanyang mga tagasunod mula kay Fir'aun at sa kanyang mga kawal. At bilang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-ayuno rito, inutusan niya ang lahat ng Muslim na mag-ayuno rito. Nang inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino-sino ang mag-ayuno sa araw na ito ay mag-ayuno, at kung sino-sino ang hindi mag-ayuno ay hindi magkakasala. Allahu Akbar. Isang araw lamang, Siyam Yawm Ashura na mag-ayuno, ay malaking naghihintay sa atin kung sino man ang mag-ayuno sa araw na ito. Nang tanungin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ang pag-aayuno sa araw na ito ay pinapawalang sala, pinapawi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagawang kasalanan ng nakaraang taon. Allahu Akbar. Kung meron ang tao, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi perpekto bagkus nagkakasala sa bawat oras, sa bawat segundo, kinakailangan niyang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan isang taon nakaraang taon. Allahu Akbar. Kung ito ay lalayuan niya ang lahat ng mga malalaking kasalanan, insyaallah, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng malilit. Dahil ang mga malalaking kasalanan, ayon sa mga maalam sa Islam, ay kinakailangan ng taubatun nasuh,
kinakailangan ng pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan humili siya ng kapatawaran ng bukal sa loob niya at hindi na balik-balikan niya. Allah Akbar. Papaano ang pag-aayuno sa araw ng Ashura? May mga pamamaraan, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang una rito ay ang mag-ayuno sa ika-10 araw, yung tinatawag na Ashura. Ang pangalawa rito ay mag-ayuno ng ika-9 kasama ang ika-10. Ang pangatlo rito ay ang ika-10 araw ng Muharram kasama ang 11th day ng Muharram. At ang panghuli nito ay ang 3 araw. 1 day before at saka 1 day after, 3 araw, ika-9, tapos 10 at saka ng 11 day ng Muharram. Ito ang pinakakompletong pag-aayuno. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya ay mananatili sa mundo, sa susunod na taon, siya ay mag-aayuno ng 1 araw bago sumapit ang Ashura. Ito ang pinakamainam na pag-aayuno ayon sa mga maalam sa Islam. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalaking gantimpala ang naghahantay dito sa araw na ito. Naway biglan tayo ng lakas sa araw na ito na makapag-ibada sa Kanya at bigyan tayo ng bukal na loob sa pananampalatayang Islam sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.